Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, lumulubog daw dahan-dahan itong brake pedal niya. Na pag idiniin niya maigi yung brake pedal, bigla naman daw papako itong mga gulong. Yung bang na-experience si customer hindi niya kontrolado itong preno niya. Kaya ang una kong chinek, tinanggal ko itong brake caliper sa harapan. At ito nga mga boss, kung makikita nyo, manipis na itong brake pad niya at sobrang tagal na raw nito, hindi pa napalitan. Bukod dun, hindi rin siya nagpapalinis ng mga preno. Kaya ang nangyari mga boss, nung makita ko, sobrang tigas ng brake pad niya. Ibig kong sabihin mga boss, yung lining ng brake pad niya, sobrang tigas. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, pinabili ko si customer ng bagong brake pad. At habang bumibili siya, ito mga boss, itong rotor disc niya, nililinis ko yan dahil nga sa itong disc niya, nagkaroon na siya ng guhit-guhit, tapos kinalawang pa. Kaya kung makikita nyo, di ba, niliha ko yan. Tapos gagamitan ko ngayon yan ng brake cleaner. Kung makikita nyo mga boss, ayan o, isprayan ko siya ng brake cleaner. Tapos gamit uli ng basahan na malinis, punasan ko itong rotor disc niya ng basahan para yung nagmarka ng brake cleaner, matanggal siya. Ganun. At ito na nga mga boss, nakabili na si customer ng bagong brake pad. At syempre naman, ikakabit ko na ngayon itong bagong brake pad ni customer. At pag nailagay ko na itong bagong brake pad mga boss, gagamit ako ng vice grip, tatanggalin ko naman itong sliding pin niya. Kailangan kasi ma-check up ko rin yan mga boss, lalo't ganito nangyari sa sakyan ni customer na kapag nagpreno siya, bumibigla. Kaya kung makikita nyo itong sliding pin niya, magganit ko yan tinanggal at kinalawang na. Kasi pag hindi maganda yung laro ng sliding pin mga boss, itong brake caliper nyo, hindi siya atras. Ang mangyayari, tutukod lang yung piston dito sa brake pad. Kaya na-experience si customer na pag inapakan niya yung brake pedal niya, bigla daw sobrang lakas ng preno niya. Kasi nga, yung piston ng brake caliper, nakatutok na kagad dito sa brake pad eh. Kaya pag inapakan ni customer yung brake pedal, hindi niya talaga makokontrol, malakas ang preno nun. Bukod dun kasi may problema pa siyang isa, lumulubog yung brake pedal niya. Kaya ini-expect niya lagi, kailangan tapakan niya maigi yung brake pedal para tumigil yung sasakyan niya. Yun nga lang, bibigla talaga yung preno. Dahil nga sa, bukod sa manipis na yung brake pad niya, itong sliding pin niya, hindi pa siya naglalaro ng maayos dahil nga sa kinalawang. Kaya importante mga boss, kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo or kayo ang magdi-DIY, dapat i-check nyo lagi itong sliding pin. Kung maganit yung ikot niya or yung galaw niya mga boss, tanggalin nyo na yan tapos linisan nyo. Ganun lang ang gagawin nyo kung hindi naman i-stack up itong piston dito sa brake caliper. At dahil nga sa bago yung brake pad nito mga boss, inilagay ko muna dyan yung isang brake pad. Kasi nga itong piston dito sa brake caliper mga boss, lumabas na yan eh. Siyempre mahihirapan kang ibalik yan, kailangan mo ng special tools. Pero ang diskarte yan, ibalik mo muna itong brake caliper na isang brake pad lang muna ang nakalagay. Tapos gamit ka ng flat screw, itukod mo dito sa rotor disc, tsaka mo hilahin itong flat screw para itulak naman ng brake pad, papasok itong piston sa loob ng brake caliper housing mo. Pag ganitong bago kasi ang brake pad mga boss, makapal yan. Hindi mo basta-basta mailalagay itong brake caliper mo. Kaya kung wala kang special tools pantulak ng piston dito sa brake caliper, pwede mong gayahin yung ginawa ko. O ito na mga boss, ilagay ko na itong isa pang brake pad, di ba? Nailagay ko na siya. O pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper na hindi ka mahihirapan. At pag nailapat mo na ng maayos itong brake caliper, dito sa holder niya, pwede mo na ngayon ilagay yung 2 bolt na number 14. Siguraduhin mo lang mga boss na maayos yung pagkakahigpit mo sa 2 bolt dito sa brake caliper. At pag okay na yung pagkakahigpit mo sa mga bolt dito sa brake caliper, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong niya. Pag inilagay nyo naman itong gulong mga boss, siguraduhin nyo naman yung mga nut niyan, maayos din yung pagkakahigpit nyo. Mahirap na, mamaya matanggal lang kanya ng gulong. Paalala ko lang yan sa inyo mga boss, at lipat naman ako dito sa kabilang side para makita nyo na rin kung paano ko ginawa. At kung may iba pang problema, malaman nyo na rin. Siyempre, una sa lahat mga boss, tatanggalin nyo muna itong gulong nyo gamit itong impact wrench. At kung wala kayong impact wrench, siyempre naman, tie wrench ang gamitin nyo. At pag natanggal nyo na itong mga nut dito sa gulong, o pwede mo na ngayon tanggalin itong gulong. Pag mahigpit siya mga boss, pabigla mo lang itulak-tulak ng kamay mo. At pag natanggal mo na itong gulong, gamit ka ulit ng socket wrench na number 14. Para matanggal mo yung 2 bolt dito sa brake caliper. At pag natanggal mo na yung 2 bolt, iangat mo na itong brake caliper mo. Pag ganun kadali natanggal nyo itong brake caliper mga boss, ibig sabihin yan, yung piston dito sa brake caliper, okay yan. Kaya ang naging problema lang nito, yung manipis na brake pad at itong sliding pin. Kita nyo naman itong brake pad, di ba? Manipis na siya. At itong sliding pin mga boss, kinalawang na rin yan. Kaya kailangan talaga dyan lilinisan. Ayon niya kay customer, hindi niya na matandaan kung kailan siya nagpalit ng brake pad niya eh. Dahil nga siguro sa sobrang tagal, limot niya na. Sa paglinis ng sliding pin mga boss, brake cleaner lang din ginamit ko dyan. Pero kung wala naman kayong budget mga boss para sa brake cleaner, pwede namang gasolina o kaya tiyagain nyo na lang siya punasan ng basahan.
Pangit naman siguro kung ibebenta mo yung sasakyan mo, makabili ka lang ng brake cleaner. Wag naman ganun. Meron kasi nag-comment ng ganun mga boss magastos daw ako gumawa, pinabibili ko daw ng brake cleaner, pwede naman daw lihahin na lang tapos punasan o kaya hanginan. Pero noon na ang gamit kong panlinis, tubig. Ang sabi niya naman, dapat brake cleaner ang ginagamit mo. Kasi nga daw kakalawangin. Pero hindi ko na siya sinagot mga boss kasi nga naawa ako sa kanya. Syempre naman, ayun na nga lang ang alam niya isagot Babarahin ko pa. Di kaawa-awa na siya lalo. Balik na ako sa trabaho mga boss. Nakita nyo naman yung ginawa ko. Di ba sa kabilang side, niliha ko yung rotor disc niya. Ganon din dito. Kumbaga mga boss, yung gagawin mong pagtatrabaho, same procedure lang kung paano mo ginawa sa kabila, ganun din dito sa kabilang side. At pag okay na mga boss, pakita ko sa inyo yung difference ng lumang brake pad at nung bago, di ba? Magkaiba naman talaga sila. Unang-una yung isa bago, yung isa luma. Joke. Ilagay ko muna itong isang brake pad mga boss, Tapos, ito namang sliding pin. Pero bago ko ilagay itong sliding pin, dahil nalinis ko na yan, pinahiran ko ng grasa yan mga boss. Yung dalawang sliding pin mga boss papahiran nyo ng grasa yan, katulad ng ginagawa ko. Importante na itong sliding pin, naglalaro yan dito sa brake caliper holder. Ipakita ko sa inyo mga boss, ilagay ko itong isa pang brake pad. Bali, dalawang brake pad na yung nakalagay. At pag nilagay ko itong brake caliper mga boss, kung makikita nyo, hindi ko mailalagay itong brake caliper dahil nga itong brake pad, bago yan at makapal yan. Kaya hindi mo talaga may sasalpak itong brake caliper. Kaya ang diskarte yan mga boss, ilagay mo muna itong brake caliper. Dahil nga yung piston niyan nakalabas. Tapos gamit ka ngayon ng flat screw. Itukod mo sa rotor disc. Hilahin mo ngayon. Tatama yung rotor disc sa brake pad. At yun naman brake pad, itutulak niya yung piston papasok sa loob ng housing ng brake caliper. Tapos pag pumasok na yung piston, tanggalin mo na ulit itong brake caliper mo. At pwede mo na ngayon ilagay itong isa pang bagong brake pad. Sa paglagay naman ng brake pad, mga boss, madali lang. Nakita nyo naman, di ba? Kung ano itsura ng brake pad, ganun din ang itsura ng brake caliper holder. Itapat nyo lang tapos itulak nyo. Pasok na yun. At dahil nga yung piston dito sa brake caliper pumasok na yan sa loob, madali mo na lang mailalagay itong brake caliper dito sa holder niya. Tsaka mo ngayon ilagay yung 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper at higpitan mo siya ng maayos. Siguro naman mga boss, naintindihan nyo yung video na kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo para magpalit ng brake pad, kayang-kaya nyo na yan. Muli, maraming salamat sa panonood at kung maaari lang naman, huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Paalala ulit mga boss, yung nut dito sa gulong, higpitan nyo ng maayos yan at mag-road test na kami ni customer. Siya na yung pahatuling ko. Parang bias Ayos. Okay na break? Bitigil Dati, yun lang. Dati hindi Kamusta ba si Nick? Brad? Okay ka ba dyan? Itong isa, parehong treadmill din Hindi talaga ako naniniwala sa kasabihang pag mabait, madaling kinukuha. Tama na, okay na yung preno namin. Baka mawalan pa kami ng preno nito.